So, yung function natin guys is a reusable method na ginagamit natin. So, paano ba siya dinideclare? So, ang una is magkakaroon tayo ng void dito. Then let's say ang pangalan ng function natin ay say hello. Okay, ang function meron po siyang opening and closing parentheses. Then opening and closing curly bracket, and then maglalagay ka lang ng cout dito. And let's say sabihin natin hello C++. Yan, and then mag-end line ka dito. Now, meron ka ngayon function to greet yung mga user mo. Ang gagawin natin para matawag natin yung cout na 'to, na we will call yung say hello natin. So, kukunin niyo siya, ilalagay niyo lang dito sa main function ninyo. So, tatawagin niyo siya dito tapos semicolon. Okay? So, 'pag ni-run niyo siya ngayon, sasabihin niya, "Hello C++." So, ganun lang nagwo-work yung function natin. You declare sa taas, you call it sa main method natin or sa main function. Okay? So, we can copy this and then paste and then run yung program. And then, magkakaroon na tayo ng dalawang hello C++. So, every time na i-call mo yung function na ito, lalabas yung laman ng function na yun. Okay? So, ganun yung function natin. Now, ang gagawin natin, let's say for example, palitan natin yung function name natin, let's say print, let's say magpiprint tayo dito ng receipt. Okay? So, sa receipt natin, meron siyang parameter. Ito yung sa laman ng opening and closing parenthesis niya. So, let's say for example, string item, and then meron tayong double price. And then, magsi-cout tayo dito. Sabihin natin item, and then dito tatawagin natin yung variable na item natin. Copy nyo to, then paste, then dito naman ilalagay nyo yung price, then kukunin nyo yung price, ilalagay nyo dito. Now, ang question, saan manggagaling ang value ni item at saan manggagaling ang value ni price? So, manggagaling po siya dito sa main method po natin. So, paano natin lalagyan ng value si item at saka si price? Gagawin nyo, tatawagin nyo lang si print receipt and then opening and closing parentheses. So, remember, meron kang item name. So, dito kay main method, ano yung magiging item name mo? Sabihin natin, coffee ang magiging item name. Now, meron siyang comma, so ilalagay mo lang yung comma dito. Next naman, yung price. So, ano yung magiging price ng coffee natin? Let's say, for example, 15. And then, isa-semicolon nyo lang yan. Now, yung coffee, mapupunta siya kay item, ipiprint dito. Yung price, etong 15, mapupunta siya dito, ipiprint naman dito. So, ganun yung mechanics ng function natin. So, kapag nirun natin siya, so meron tayong item name, coffee, at saka yung price ay 15. So, if we want to add, no, if we want to add yung item name natin, let's say sabihin natin dito is meron kang bread at meron kang 20 dito. So, kapag nirun natin yung program, meron ka ng item name, coffee, price 15, item bread, price is 20. So, kung gusto mo lang siya, no, pwede ka na lang mag-cout din dito. Tapos, alisin mo na lang to. Then, magkakaroon ka na lang ng ganito. Yan. Para pag ni-run mo siya, meron siyang taga-separate. Yan. So, if you want to add another item, let's say sabihin natin ay sardinas or sardines, and then ang value niya ay 27 at ni-run natin yan, ayan siya.